Ang matuwid ay nabubuhay magpakailanman, at ang pag-aaruga sa kanila ay nasa pinakamataas. Purihin natin ang makapangyarihang Diyos na nagkaloob sa atin ng biyaya at kapayapaan at nagkaloob sa atin ng matimyas na karanasan sa piling ng ating mga minamahal noong panahong sila'y nangabubuhay pa. Sinasamba ka namin, O Diyos, Ikaw na nagpatotoo ukol sa buhay at muling pagkabuhay, na dahil dito'y may katiyakan kami sa isang magalak na pagkikita-kitang muli sa iyong paanan. Sambahin natin at paglingkuran ng Diyos sa diwa ng gabay at inspirasyon ng ating mga magulang at kapatid sa pananampalataya na naging tapat sa Panginoon hanggang kamatayan. Purihin ang Panginoon. Habang nasa bulaklak pa ang hamon sa dapit umaga, may tinig na sa akin nagpadyak, si Jesus ay kasama. Ako'y kasama, kausap niya, at sinabing ako'y kanya. Ang kagalakang tinatama sa ligayang walang hanggan. Gayon na lamang ang tamis ng nakaaliw niyang tinig at yaong himig ng kanyang awit sa puso'y nakaakit. Ako'y kasama, kausap niya, at sinabing ako'y kanya. Ang kagalakang tinatama sa ligayang walang hanggan. Muli po tayo mananalangin, mga kapatid, ng sama-sama at pag-iisahin natin ang ating mga kahilingang panalangin sa panalangin ito ng pastoral prayer ng ating iglesia. Tayo po'y manalangin. Ito po muli, O Diyos, ang iyong iglesia, ang iyong kawan, ang iyong mga tupa na iyong tinawag upang minsan pa, aming Panginoon, sa aming pagtitipon ngayon, na maihayag namin ang aming pinag-isang dalangin, ng aming kalagayan, gayon din po ang aming mga katayuan, ay amin pong ihayag sa iyo. Ang aming mga damdamin, ang aming mga iniisip, ang aming mga pinagkakaabalahan, maging yung aming mga inaalala at pag-aalala namin sa buhay na ito. Amin pong inilalapit at idinudulog sa iyo, aming Diyos, sa iyong mga kamay,
ang makapangyarihan na aalalay at magbibigay sa amin ng pag-asa at siyang lilingap sa amin kung kami man ngayon, aming Diyos, ay may mga bagabag. Narito ngayon ang iyong iglesia upang ipagdiwang din aming Panginoon ang Memorial Sunday. Tunay nga po aming Diyos na patuloy pa rin naming inaalala ang aming mga mahal sa buhay. Sa kabila na sila'y namamahinga na sa iyong piling. Sa kabila na sila'y hindi na naming kapiling. Ngunit naaalala pa rin namin, o aming Diyos, ang kanilang pagmamahal, ang kanilang kabutihan. Salamat po sa pagtitipong ito, ang holiday na ito, o ang araw na ito na aming sineselebrate aming Diyos, ang ganitong okasyon upang ang iyong mga anak na mga buhay ay makapag-reunion. Magsama-sama uli ang mga pamilya sa nakalipas na isang taon o sa mga nagdaang taon na ang kanilang mga mahal sa buhay ay yumauna, ngunit napapanatili pa rin nila, O Diyos, ang pagkakaisa at pagsasama. Kaya ito po aming Panginoon ay isang biyaya na inyo muling ipinagkaloob sa amin. Salamat po aming Diyos sa araw na ito, sa gawain din po namin ngayon, na aming gugunitain ang mga mahal namin sa buhay na yumauna. Gayon din po ang pag-iingat ninyo aming Panginoon sa aming mga kapatid na naglakbay pa mula sa malalayong dako. Ang kanila pong mga ginawang paghahanda sa pagsakay, sa pagdadala ng mga bitbitin at mga pasalubong para sa kanilang mga mahal sa buhay, na makakapiling nila sa sandaling ang kanilang pagdalaw doon sa lugar na nakalagak ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po sa iyong patnubay. Gayon din aming Diyos, ang gawain ngayon, ang pagsasama-sama po ng mga pamilya, ay maging pagpapala sa bawat isa. Muli aming Panginoon, ang kanilang mga damdamin, ang kanilang mga saloobin, at ito rin yung pagkakataon aming Panginoon na ang pagkakasundo ng mga magkakapatid na dahil sa layo, dahil sa mga bagay na pinagtampuhan o hindi nagkaunawaan, na matagal silang hindi nagkalapit at nagkalayo dahil nga sa mga sitwasyon na nararamdaman ng bawat isa. Ito po ang gamitin nyo aming Panginoon. Ang ganito pong holiday o ganitong season sa aming pong bayan. Tulungan nyo po aming Panginoon na ang ganitong pagtitipon ay maging maayos sa iyong patnubay, sa pagbibigay po ninyo ng gabay sa mga nagsasaayos nito, maging ang trapiko o maging ang daloy ng sasakyan, ang pagpunta sa sementeryo. Dalangin po namin ang gabay ninyo. Sa iyong banal na Espiritu, ikaw aming Panginoon ang makilala pa rin nila, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin at ikaw rin aming Diyos ang bubuhay sa amin. Ikaw ang muli naming pagkabuhay. At ito rin aming Panginoon ang inaalala po rin namin sa aming gawain ngayon. Pagpalain niyo po aming Diyos ang nagaganap ngayon sa iba't ibang lugar na kung saan naroon o aming Diyos, ang aming mga kapatid, ang aming mga mahal sa buhay na nakalagak na sa kapahingahan. Kaya aming Panginoon, pagpalain niyo po ang kapanahonang ito. Ngayon din po aming Panginoon, dinadalangin din po namin ang buwan na ito na tinatawag naming Stewardship Month. Patuloy po kaming dumudulog sa iyo sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, lalo't ang tungkulin namin na maging mabuting katiwala kami sa aming pagkakaloob, sa pangangalaga ng iyong ipinagkaloob na daigdig sa amin at pagpapayaman ito. Nakikita namin, aming Diyos, ang aming kakulangan at kahinaan sa mga kalamidad na nangyayari sa amin. Ang mga nabiktima, aming Panginoon, ng bagyong nakalipas, ang kahandaan po ng iyong mga anak, gayon din yung mga lindol na aming napanood at nabalitaan. At ito rin po ang inaalala namin na aming pong inilalapit ang pagbibigay nyo ng lakas ng loob sa amin kung sakali man na dumating na ang tinatawag na the big one na magaganap na malakihang paglindol
sa lugar ng Kamaynilaan, sa lugar ng Rizal, aabot hanggang Laguna, aming Panginoon. Kami po'y dumadalangin sa ibibigay niyong paghahanda, lalo dun sa mga tao o sa mga ahensya, sa mga organisasyon na nagtataguyod ng paghahanda. Maging ang iyong mga iglesia, aming Panginoon, tulungan niyo po kami kung paano po kami makatugon sa mga disasters na nangyayari sa aming bayan at sa aming bansa. Sa mga gawain po namin at sa paghahayag ng iyong mga salita, maging patnubay ito, aming Diyos, upang ang iyong mga anak ay laging nakahanda sa mga kalamidad na dumarating sa aming buhay. Gayon din, aming Panginoon, ang aming mga tungkulin. Patuloy nga po ninyo kaming usigin sa aming dapat na isagawa, sa dapat naming gawin ng mga tuntunin o alituntunin na naaayon na rin po sa iyong banal na salita. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga salita na naririnig ng iyong mga anak sa pagpapahayag, aming Panginoon, ng iyong banal na aklat. Tulungan niyo po kami, aming Diyos, bilang iyong iglesia. Dalangin din po namin, aming Panginoon, ang kalagayan ng aming mga kapatid na siya ding dinudulog at inilalapit nila sa inyo sa sandaling ito. Ang karamdaman, ang kasakitan ng buhay, dinadalangin po namin sila sa inyo. At muli po namin babanggitin isa-isa, aming Diyos, ang mga karamdaman ng aming mga kapatid na humihingi sa iyo ng iyong lingap, ng iyong kakaloob, ng bagong lakas, at ang pagbibigay nyo ng kalusugan muli sa kanila, sa mga nagpapagaling, at gayon din po, aming Diyos, sa mga nasa hospital o nasa banig ng karamdaman, ang kanilang kalagayan ngayon na inilalapit po namin sa makapangyarihan ninyong kamay, sa iyong kahabagan, aming Diyos, na inyo pong lilingapin ang aming mga kapatid na ito. Dinudulog po namin sina kapatid na Noemi Maganoy, kapatid na Lita Sunga, Baby Lalaine Pascua, Zenny Capus, Luz Villena, Rudy at Erlinda Di Malibot, Amado Diomampo, Rodelia Martinez, Rodolfo Juarez, Gloria Evangelio, Helen Suarez, kapatid na Lita Reyes, Simeon Linga Jr., Janing Di Malibot, kapatid na Presi Pascua, Sista Suarez, Eunice Manalo, kapatid na Esther Gutierrez, Ani Teodosio, kapatid na Belen Morales, Lucila Mendoza, kapatid na Demetria Ebora, Biling Hega, kapatid na Ruben Matira, Lily Asi, Isyang Torio, Wayne De Castro, Magdaleno Duay, kapatid na Melgar and Loida Ramos, Joanna Marie Manalo, kapatid na Nazario Perez, kapatid na Maring Manalo, kapatid na Danilo Reyes, Dr. Bobet Loho, Mama Celi Mendoza, Reverend Magnolia Mendoza, Reverend Marlino Samonte, kapatid na Luningning Sulit, kapatid na Belen Perez, at gayon din ang aming kapatid na Delphin Maulyon. Inihiling po namin, O Diyos, sa iyong makapangyarihang kamay, patuloy niyo pong alalayan at lingapin sila sa ibibigay niyong lakas at kalusugan sa kanila, sa pananalig po nila na pananitilihin niyo ang tatag at ang tibay nito, aming Panginoon, na ikaw lamang, o aming Diyos, ang Panginoon at maging tagapagligtas nila sa kanilang kalagayan at sa buhay po nila. Sa pangalan ni Kristo Jesus, aming Panginoon, inilalapit po namin sila sa iyo. Gayun din po, aming Diyos, ang mga gawain namin sa buong maghapon, kami po'y lumalapit at dumadalangin sa iyo sa kailangan po naming lakas at sa kailangan din po naming mga biyaya at pagpapala ninyo. Gayun din, aming Diyos, ang iyong mga anak sa pagsapit sa araw ng bukas, balik na uli sa trabaho ang ilan sa aming mga kapatid sa kanilang pagpapagal, sa kanilang mga trabaho. Dalangin po namin, O Diyos, ang iyo pong pagbibigay at pagpapanauli ng lakas sa kanila. Dalangin po namin, O Diyos, sa sandali ng gawain ngayon, ng kanila pong pagsasama-sama, ito po makapagbigay muli ng inspirasyon sa kanila na sa aming gawain at pagtitipon ngayon, na ikaw ang aming pinararangalan, pagpapalain niyo po sila, aming Panginoon, upang sa kanilang paghayo, sa darating na bukas, sa pagbalik sa trabaho, sa pagbalik sa negosyo, sa mga gawain nila sa araw-araw, buong sigla sila, aming Panginoon, na maglilingkod sa iyo. Susubaybayan niyo po sila at papatnubayan.
Narito po ang iyong iglesia, sa kanya rin yung mga panalangin, inilalapit po namin sila. Marami sila pong kahilingang panalangin na ngayon ay pinag-iisa nila sa panalangin ito. Idinudulog nila sa iyo. Nababasa niyo po ang kanilang mga damdamin at isipan. Ang inyong kahabagan, aming Panginoon, ang inyong kalooban, ang ipagkaloob niyo po sa mga panalangin ng aming mga kapatid na ito. Narito po ang iyong iglesia sa paghahanda rin po ng banal na komunyon. Ihanda niyo rin po, aming Diyos, ang aming mga damdamin, lalo't ang paghingi ng patuloy na pagpapatawad sa iyo at paggampan nito sa aming mga kapatid na nagkasala sa amin. Samahan niyo po kami na maging mapagpala, matagumpay ang gawain namin ngayon sa buong maghapon ng aming pong pagpaparangal at pagsamba sa iyo. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito po ang aming samo at dalangin. Amen. Ako'y sasahalamanan, kahit dumating ang karimlan. Ako'y kaniyang tinatawagan, ligtas sa ako'y kasama kausap niya at sinabing ako'y kanya. Ang kagalakan natama sa ligayang walang hanggan. Para po sa ating pagbasang tugunan, buksan po natin ang ating banal na kasulatan sa Lumang Tipan sa mga awit, chapter 90, verses 1 to 10. Mga awit, chapter 90, verses 1 to 10. Ang Diyos at ang tao. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Hindi mo pa nilalala, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang santibong mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalansang, sa harap mo'y nahahayag, lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas, yaong hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Sabay-sabay po tayo. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yung buhay namin sakbibi ng dusa't hirap.
pumapanaw pagkatapos dito sa sangmaliwanag. Pagpalain nawa tayo ng Diyos sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang banal na salita. Ang may papurihan at ang anak at ang Espiritu, buhat pa sa unang mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin po muling buksan ang ating Biblia. Nandiyan na sa ating harapan at tignan natin po ang babasahin nating teksto sa sulat ni Apostol Pablo sa unang Tesalonica, Kabanatang 4, talatang 13 hanggang 18. Ganito po ang sinasabi ng mga salita. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman, naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nalik kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos, ng tinin ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalik kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawirin ang Panginoon. Sa gayoy, makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga, mag-aliwan kayo sa pamagitan ng mga aral na ito. Sumaatin po ang pagpapala ng Diyos sa mga salitang ating nabasa at ating narinig.
Maraming salamat sa koro ng ating iglesia at magandang umaga po mga kapatid. Malakas na palakpak ang ibigay natin sa ating Panginoon sa umagang ito. Alam ba ninyo mga kapatid, natawid na natin muli ang bagong buwan. Nandito na tayo sa unang araw ng buwan ng Nobyembre. Tapos ng Oktubre at bagong buwan na ang isa sa huling buwan ng taong 2015. Susunod yan, December na. Yehey, magpapasko na. No? So pag tumungtong na yung November 1, yung ganitong okasyon, ang iniisip na natin, Pasko na. So ito po yung mga biyaya na pinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Happy All Saints Day po sa lahat, mga kapatid. Pakibati ang inyong katabi, sabihin nyo Happy All Saints Day. Ganyan. At Happy Memorial Day din ho, Memorial Sunday para sa ating lahat. So sa ating tradisyon, ito yung ating pinagdiriwang ngayon. Tinatawag nga po natin itong piyesta ng patay. Ang mga patay nagpipiesta rin, ano ho? Sabi nila, nagala daw mga patay ngayon. Ano ho? Kaya mag-ingat po kayo. No? Baka makasalubong ninyo. So, yun ang paniniwala nung araw. Naging tradisyon po natin ito mga kapatid. So kung ito'y kapistahan, taglay nito'y kagalakan. At ang ganitong okasyon at ang ganito pong ating pagdiriwang ngayon ay nagpapaalala at naghahayag po ito sa ating lahat na may buhay sa kabila ng kamatayan. Amen? Pagpalain tayo ng Diyos at makita natin yung buhay na yon na inihanda ng Diyos para sa ating lahat. Kaya tandamdamin po natin dapat maligaya. Ito yung binasa natin sa sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi niya sa bandang huli, mag-aliwan kayo sa aral at salitang ito na merong muling pagkabuhay. May buhay sa kabila ng kamatayan. Naalala ko po yung isang kwento ng isang pamilya na namatay ang kanilang ama. Siguro ito'y nakwento na sa inyo. Gusto ko lamang hong ulitin ang kwentong ito. Ito'y tungkol sa kwento ng isang pamilya na namatay ang kanilang ama. Dahil malungkot po ang kamatayan o pagpanaw ng isang mahal sa buhay, kaya't kanilang inirequest doon sa mortisya ng punerarya na kapag aayusan nila o aayusan nito ang kanilang ama, ang gusto nila ay parang natutulog lamang. No? Parang natutulog lamang ang gusto nilang ayos doon sa bangkay ng kanilang ama. Sumang-ayon naman agad yung mortisyan sa nais ng pamilya. Kaya't inayusan. Nilagyan ng make-up ang mukha at inihiga sa ataol. Kinabukasan, mga kapatid, laking gulat ng pamilya na yung bangkay ng kanilang ama sa ataol, nakita nila na bigla silang lahat sa ayos ng kanilang ama sa ataol. Alam ba ninyo ang ginawa ng mortisyan? Sinuutan ito ng pajama, pinahigang parang natutulog na nakataas ang kamay, na nakapatong ang okasyong ito ay Memorial Sunday. Linggo ng pag-alaala sa mga yumao na sa ating piling. Ang pag-alaala po mga kapatid ay muling pagkabuhay sa nakaraan o pagbuhay sa nakaraan at pag-alaala Memorial Day. Tingnan po natin, bakit ba tayo nag-aalaala? Una po mga kapatid, inaalala natin ngayon ang hangganan ng buhay. Kaya nga ho, piyesta ng patay. Ano ho? Yun ang binibigay diin dito, yung kamatayan. Ito yung equalizer ng lahat. Pantay-pantay ho tayo.
Mayaman ka man o mahirap, mamamatay ka rin. Bata at matanda, mamamatay ka rin. Babae at lalaki, mamamatay din ho yan. Yan ang pagkakapantay-pantay nating lahat. Sa kamatayan, walang mataas dyan, walang mababa. Pare-pareho po tayo na tatanggapin po natin ang kamatayan. Ang lahat ay papanaw at walang makaliligtas sa kamatayan. Darating po sa atin yan. No? Darating sa atin yan nang hindi nating inaasahan. Yan ang sinasabi po ng ating pagdiriwang ngayon. Sa mga ngaral 8.8, buksan niyo po ang inyong Biblia, sa mga ngaral 8.8, mababasa niyo po ang ganitong salita. Ang ganda ng sabi po ng mga ngaral dito sa pagdating ng kamatayan. Kung paanong di mapigil ng tao ang hangin, gayon din, hindi mapipigil ang pagdating ng kamatayan. Sabi ng mga ngaral sa Kabanatang 8, Talatang 8. Kung paanong hindi natin mapigil ang hangin na darating, gayon din ang kamatayan. Hindi natin mapipigil kung darating na ito sa atin. Naalala ko po yung caretaker ng ating iglesia sa UCC Pitaong. Yung dati ko pong destino sa UCC Pitaong. Ang ating iglesia sa Chaong ay laging dinadaanan po ito ng prosesyon ng mga ililibing. Kasi nasa kalsada siya. Tabing-tabi ng kalsada at isang daanan po lagi yan ng mga prosesyon ng mga ililibing na tao. Sapagkat sa dulo ng kalyeng iyon, ang simbahan ng Katoliko. Malapit lamang yung simbahan natin doon sa simbahan ng Katoliko. Araw-araw, mga kapatid, nabibilang po namin na may 3 o hanggang 5 ang inililibing na ipinapasok muna sa simbahang ito ng Katoliko. Ganun o, lagi nakikita namin, nabibilang namin. Isang araw, mga kapatid, ako'y nasa harapan ng ating iglesia na may dumaang ililibing. Tama din na nandoon yung caretaker na naglilinis ng harapan ng ating iglesia. Natanong ko sa kanya kung sino ang ililibing na ito na dumadaan ngayon sa harapan natin. Sino ang namatay na ito? Ganon yung tanong ko sa kanya. Pangiting sinagot niya ho ako ng ganito. Sabi ho ng caretaker sa akin na nakangiti. Sabi niya, Pastor, hindi magandang tanong kung sino ang namatay at ililibing. Ang magandang tanong, sino ang susunod na mamamatay? Oo nga, no? Hindi magandang tanong kung sino namatay, kundi ang tanong, sino ang susunod? Kadalasan, ganito lagi ang tanong natin. Kapag nakakakita tayo ho ng mga ililibing, sino ang namatay? Sino ang ililibing? Kadalasan, ganyan ang tanong natin. Sino ang mamamatay? Ang dapat na maging tanong natin. Sino ang kasunod? Mabuti itong paalaala sa atin, mga kapatid. Sa mga ngaral uli, mga kapatid, mga ngaral, Kabanatang 7, Talatang 2, winika dito ng mga ngaral ang dapat nating unahing alalahanin sa buhay. Ang ganda na sabi po ng mga ngaral dito. Mga ngaral, Kabanatang 7, Talatang 2. Ganito ang wika niya. Pagkat dapat alalahanin ng buhay na siya man ay itinakdaring mamatay. Napaka-philosophical ng ganitong salita na sinabi ng mga ngaral. Alalahanin natin na tayong mga buhay pa hanggang ngayon na tayo rin ay itinakdaring mamatay. So ang salitang ito ng mga ngaral ay nagpapaalala sa itinakdaring kamatayan sa ating lahat. Kaya ang tanong, sino ang susunod? Huwag niyong tignan ng inyong katabi. Sino ang susunod? Yan ang tanong ho sa atin ngayon. Naalala ko yung isang lapida sa sementeryo ng Malabon nang nakasulat ay ganito. Siguro narinig niyo na ito. Ganito nakasulat sa isang lapida. Ako ngayon, bukas, ikaw naman. Maganda yun, no? Ilagay niyo sa inyong lapida. Pagkakayaan. Huwag na yung rest and peace, sumalangit na ang kaluluwa, kundi ako ngayon, bukas, ikaw naman. Naghahanda na tayo. Ito yung paghahanda, mga kapatid. Alam po ninyo, ang Biblia o ang salita ng Diyos, ang pangunahing tema na ipinangangaral ng Biblia ay ang paghahanda sa kamatayan. Saliksikin niyo ang Biblia, basahin niyo pa ulit-ulit ang Biblia, ang laging tema o umiikot lagi ang salita ng Diyos sa paghahanda natin sa kamatayan at sa kabilang buhay na ating tatanggapin. Kaya't kung hindi tayo nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, magagapi tayo lagi ng takot. At ang pinakamasaklap, ang ating kaluluwa ay mapapahamak.
pagdating ng panahon. Kaya kailangan natin po ang salita ng Diyos. Kailangan po natin ang kalooban ng Diyos sa kanyang mga salita na ating pong mabasa, na ating maunawaan. Sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 16, talatang 21, mga kapatid, sinabi dito ni Abraham sa taong naroon sa Hades o sa impyerno o sa lugar ng pagdiriwsa ang ganitong salita. Ganito ang sabi po ni Abraham, nung nabubuhay ka pa, nasa inyo na ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Basahin at pakinggan nila ito. Ito yung isang tao na humihingi ng tulong kay Abraham sapagkat siya'y nahihirapan doon sa lugar ng Hades o impyerno. Na ang sagot naman ni Abraham, wala na. Wala nang pag-asa. Ika'y nariyan na. Hindi mo ba alam na naroon na nung ika'y buhay pa ang mga sulat ng mga propeta at ni Moises? Ang tinutukoy niya po ay ang Biblia. Ito po. Ito yung daan na matuntunan natin na pagsapit natin sa kabilang buhay ay naroon tayo sa lugar ng kaluwalhatian. Ang problema, hindi nating binabasa, hindi nating pinag-aaralan, ayaw nating dumalo sa Sunday school. Amen ba, bose? No? Hindi tayo dumadalo sa Bible study. Kaya pagdating ng kamatayan, nangingilabot na tayo, natatakot na tayo, nangangamba tayo, dahil hindi natin alam ang kalooban ng Diyos. Ito po yung paalaala sa atin. May hangganan ng lahat. Ang buhay natin ay may hangganan, may katapusan. Kaya tayo nagdiriwang ng ganitong selebrasyon. Ikalawa po, mga kapatid, inaalala natin ngayon ang mga yumaong mahal natin sa buhay. Ito yung isa pa rin sa pinahalagahan natin sa ating pong pagdiriwang ng All Saints Day o Memorial Sunday. Ang ating mga mahal sa buhay na wala na sa piling natin. Dalawang okasyon na pinagdiriwang ng ganito pong tradisyon natin. Ito yung All Saints Day at All Souls Day. Ngayong araw na ito ay ang All Saints Day, di ba? Bukas, All Souls Day. Ngayon magkasunod po yan, naging tradisyon na po yan. Ang All Saints Day po, mga kapatid, ay pag-alaala ito sa mga Kristiyanong naging tapat o martir sa pananampalatayang kay Kristo. Ito yung mga namatay noon pa na naging matibay, naging matatag, no? Kahit na sila'y pinag-uusig, pinapapatay, pinahihirapan, nanatili silang nakakapit sa kanilang pananalig kay Kristo. At ginugunita rin ito ang kanilang kabutihan at paglilingkod sa Diyos. Kaya tayo merong Todos los Santos, merong All Saints Day, o piyesta po ito ng mga santo. Ito ang dahilan kung bakit meron tayong November 1 o holiday. Alalahanin natin itong mga santong ito. Sa Hebrew chapter 11, mababasa nyo dito ang mga unang martir ng pananampalatayang Kristiyano na yumauna. Sa talatang 39, doon din po sa kabanatang 11 ng Hebrew, may salitang naghahayag po doon ng pagpaparangal sa mga yumao. Ganito po ang sabi doon, talatang 39, Hebrew, kabanatang 11. Sabi ron, dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, di malilimot kailanman ang kanilang iniwan. Ang ganda ng salitang yon. No? Yun yung pagpaparangal. Kaya yung mga naging tapat, no? Ang kanilang buhay, ang kanilang pagmamahal, ang kanilang paglilingkod sa pananampalataya sa Diyos, maging sa kanilang kapatid at sa kapwa mananampalataya, hindi sila malilimutan. Kaya ito yung kasabihan po na patay na, nagsasalita pa rin. Yan yung kasabihan niyan. Naaalala pa rin natin sila. Patay na sila, pero naaalala pa rin natin yung ginawa nilang kabutihan at paglilingkod sa atin. Yan po yung All Saints Day. Yan Todos los Santos. Ang ikalawang sinasagawa din po ng tradisyon na ito ay yung pag-alaala sa mga kaluluwang nahihirapan, nagdurusa. Ang sabi nga ho ng iba dyan, naliligaw na kaluluwa. Ito yung All Souls Day. Para ito sa mga kaluluwa na ang buhay dito sa lupa ay naging magulo. Para yun sa kanila. Yung kanilang kaluluwa, no, na magulo, hindi matahimik. At ito ngayon yung ipinapanalangin ng Katoliko. Meron silang ganong tradisyon.
Meron akong madalas na marinig na salita kapag nagkukwento po ang isang tao na nakaranas ng hindi mabuti sa kanyang kakilala na yumao na. Ito yung madalas kong marinig na salita. Doon sa isang tao na nakaranas ng hindi maganda, ng hindi mabuti, doon sa naging kaibigan niya, doon sa naging malapit sa kanya, o naging sa kanyang kamag-anak. Ganito ang sinasabi niya madalas pag nagkukwento siya, huwag naman sa ikahihirap ng kaluluwa ng yumao ang ginawa niya sa akin. Madalas ba tayo makapagsalita rin ng ganyan? Kapag patay na, no? Pag naaalala nyo sa inyong kwentuhan, sasabihin niya, huwag naman sa ikahihirap ng kanyang kaluluwa. Madalas gano'n ang sinasabi po natin sa isang yumao na. Nagpapatunay lang po ito, mga kapatid, na may kasamaang ginawa ang yumaong ito na hindi pa ninyo pinatatawad. Amen? Totoo, hindi. Meron pa rin na mga yumao na hanggang ngayon, hindi nyo pa rin mapatawad. Alam ba ninyo, mga kapatid, na nagpapahirap din ito sa mga kaluluwa ng mga yumao kapag hindi nyo sila pinatawad? Gayon din po, mga kapatid, ang inyong kaluluwa ay mahihirapan din sa haharapin ninyong kabilang buhay kapag hindi rin kayo magpapatawad. Dadalihin nyo yan hanggang kabilang buhay. Hello? Dadalhin nyo yan, mga kapatid. Si Apostol Pedro ay nag-utos ng ganito sa mga mananampalatayang buhay upang mapatawad din natin ang mga yugmao. Ganito ang wika niya sa unang Pedro. Buksan nyo ang inyong Biblia, mga kapatid. Buksan nyo yung Biblia. Unang Pedro, kabanatang 4, talatang 6. Ang ganda na sinabi ni Pedro dito. Ipangaral din ang mabuting balita sa mga patay upang mabuhay sila sa piling ng Diyos. Sabi niya, inuutosan niya yung mga buhay. Ipangaral niyo ang mabuting balita sa mga patay. Sabi niya ganyan, upang mabuhay sila sa piling ng Diyos. Dalawang salita pong sinasabi diyan. Ipangaral niyo po ang mabuting balita. Anong gustong sabihin ni Pedro diyan? Ang mabuting balita ay ang pagliligtas at ang pagpapatawad ng Diyos. Kailangan nilang marinig yun kahit na sila'y patay na. Amen? Ganun ang sinasabi po rito. Kaya po ako'y natutuwa na mga kapatid kapag yung iba ay nagkakaroon pa rin ng pag-alaala sa yumao kahit patay na sila. Hindi lang natapos doon sa babang luksa, tuloy-tuloy na inaalala pa rin nila. Nagkakaroon ng Bible study, nagkakaroon doon ng prayer service. Maganda ho yun, gawin natin. Para maibsan din kung meron silang pagkukulang sa inyo at kayo din may pagkukulang sa kanila, alalahanin natin at ipangaral pa rin ang mabuting balita doon sa mga yumao na. Yun ang unang sinasabi po ni Pedro. Ikalawa, sabi rito, at mabuhay sila sa piling ng Diyos. Ano pong ibig sabihin yan? Ang salitang yung mabuhay sila sa piling ng Diyos ay naglalarawan ito ng katahimikan o kapayapaan ng kaluluwa. Ito ang kailangan ng mga kaluluwang naliligaw o hindi matahimik na madama nila na naroon na sila sa piling ng Diyos. Kaya kailangan yung mabuting balita pa rin, mga kapatid, ang salita ng Diyos. Kailangan nila ito, na madama nila ang pagliligtas at ang pagpapatawad ng ating Panginoon. Kapag ako po'y dumadalaw sa burol ng namatay, ang una kong gustong makita ay ang mukha ng namatay. Yun ang gusto kong makita. Kapag ako'y dumadalaw o mag-o-officiate ng service, doon sa mga namatay, sa pamilya ng namatayan, tinitignan ko po ang mukha nung namatay. Tinitignan ko kung masaya o malungkot ang mukha ng yumao. Nakasimangot ba o galit? Kung minsan kinakapalan ng makeup para hindi makita na nakasimangot o galit. Pero mababanaag nyo pa rin kahit na ganoon na kinapalan na ang makeup. Makikita nyo kung tanggap na ba niya ang hangganan ng kanyang buhay. Galit ba siya o nakasimangot? Alam niyo po, mga kapatid, pwede rin nating ipanalangin ito. Ngayon pa lamang, ipanalangin natin na sa ating pagpanaw, sa ating pagyao sa daigdig na ito, dapat maging masaya ang ating kamatayan. Amen? Parang ayaw niyo ng pag-usapan yon. Kailangan natin panalangin yung maging masaya. Happy death,
Kailangan natin po yung harapin ang kamatayan. So ito'y ating ipanalangin sa Diyos. Na ang kamatayan na sasapit sa atin ay maging masaya. Makita sa ating mukha ang maaliwalas na paghimlay doon patungo sa kabilang buhay. Sapagkat nagawa na natin ang misyon ng Panginoon para sa daigdig na ito. Ikahuli po mga kapatid, ang inaalala din natin ngayon ay ang memorial meal na taon, November 1, per Sunday. Pag per Sunday, tayo ay nagbabanal na hapunan. Kaya ang tawag ko natin ngayon dyan ay memorial meal. Ang banal na hapunan ng ating Panginoon. Ginugunita din natin ngayon ang huling banal na hapunan ni Jesus. Ang banal na hapunan ng ating Panginoon ay larawan ito kung paano mabuhay ang mga Kristiyano sa daigdig. Yan ho ang itinuturo din sa ating aral. Na kapag tayo nagse-celebrate ng Holy Communion o banal na hapunan, tinuturuan din tayo kung paano tayo mamuhay sa daigdig na ito. Ito din na nagtuturo ng kahandaan sa kamatayan ng mga nananalig kay Kristo. Tandaan niyo po, ang banal na hapunan ng ating Panginoon ay huling banal na hapunan ni Jesus bago siya ipako sa krus at patayin. Yun ang huling banal na hapunan patungo sa kamatayan. Kaya ito'y nagtuturo rin po, mga kapatid, ng paghahanda sa kamatayan na darating sa atin. Taglay ng banal na hapunan ang pag-ibig, ang sakripisyo, at paghahandog ng buhay ni Jesus. Ito ang binibigyan din natin ng importansya sa araw na ito. Ang banal na hapunan, ang huling banal na hapunan ng ating Panginoon sa kanyang kamatayan. Sa unang 1, 3:16, mga kapatid, inutusan dito ang mga Kristiyano na gawin din natin ang ginawa ni Kristo na pag-aalay ng buhay para sa iba sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Ang ganda na sabi po dito ni Juan. Ganito ang sabi niya, dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig. Inalay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Ito yung banal na hapunan. Inalay ni Kristo ang buhay niya dahil sa atin. At ito naman ang tugon ng dapat ng mga mananampalataya. Kaya sabi ni Juan, dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Ito ang dahilan ng banal na hapunan. Pag-aalay ni Kristo sa kanyang buhay at gayon din, humihingi din si Kristo at ang Diyos ng pag-aalay din naman ng ating buhay para sa ating mga kapatid. May 3 katanungan, mga kapatid, na magiging gabay natin upang laging nakahanda tayo sa kamatayan. 3 katanungan lang po ito. Magandang isipin nyo at dalhin nyo sa inyong pag-uwi para nakahanda lagi tayo sa darating na kamatayan sa atin. Ganito po, mga kapatid. Una, paano ka mamuhay ngayon? Yun po. Paano ka mamuhay ngayon? Isipin nyo, ano pamumuhay meron ka ngayon? Pagising nyo ba sa umaga, ang hinahanap nyo kaagad ay cellphone, harap sa computer? Paano ka mamuhay ngayon? Anong buhay mo ngayon? Isipin ninyo, ano ka mamuhay ngayon? Ikalawa, paano ka magmahal ng tapat sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kapwa? Puro ba kasinungalingan para maging in ka lang sa barkada, maging in ka lang sa inyong samahan? Paano ka mamuhay o paano ka magmahal ng may katapatan sa iyong kapwa? Ikatlo, saan mo inilalaan lagi ang iyong buhay? Saan mo inilalaan lagi ang iyong buhay? Pagising sa umaga, anong ginagawa mo? Sa trabaho lang ba? Sa pag-aaral lang ba? Nasaan si Jesus? Nasaan ang Diyos sa iyo? Tandaan niyo po ba yung mayamang hangal na walang inisip siya kundi magpayaman? Kumikita siya sa kanyang ari-arian, nagpatayo pa siya ng malaking bahay na doon pag-iimbaka ng kanyang kayamanan. Tandaan niyo po yan. Anong sabi ng Diyos? Ngayon, babawian na kita ng buhay. Saan mapupunta ngayon ang iyong pinag-ipunan?
So ganyan ho, saan nyo inilalaan ang inyong buhay? Saan? Aha. So magandang katanungan ito sa paghahanda po natin. So kung sakaling darating na ang kamatayan. Paalala po mga kapatid, ang ginagawa nating buhay at pamumuhay ngayon ang magiging dahilan ng kahantungan ng ating kaluluwa matapos ang kamatayan natin sa daigdig. Kung ano ang ginagawa mo ngayon. Kung anong meron ka ngayon o anong ginagawa mo sa ipinagkaloob na buhay sa iyo ng Panginoon, yan din ang kahantungan natin sa kabilang buhay. Nakasalalay sa iyong mga ginagawa ngayon ang destinasyon mo sa kabilang buhay. Kaya ang ginagawa natin, may kaukulang ganti yan doon sa kabilang buhay. Tanggapin natin ang katotohanan, mga kapatid, na tayo ay may katapusan. Kaya't ito ang laging babala. No? Babala. Kaya't laging ituring ninyo na ang bawat araw ay parang huling araw na ninyo sa daigdig. Ulitin ko, ituring ninyo ang bawat araw ay huling araw na ninyo sa daigdig. Dahil ang kamatayan darating at darating sa atin. Ipanalangin natin sa Diyos, mga kapatid, na tayong lahat ay magkita-kita sa kalangitan. Amen? Tayong lahat ay magkita-kita sa kalangitan. Gusto niyo po yun na tayong lahat ay magkita-kita sa kalangitan? Amen. Ano ho? Ito ang ipanalangin natin. Kaya't pakisabi po sa inyong katabi. Sabihin po ninyo, kapatid, huwag kang mawawala sa langit. Sabihin niyo sa inyong katabi. Sige, kapatid, huwag kang mawawala sa langit. Doon ang ating patutunguhan. Sabihin niyo, promise. Ganyan. Kita tayo sa langit. Ayan. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at ihayag natin ang kapahayagan ng pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Jesucristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ng Birhen Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing. Sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid,
Narito po muli tayo sa hapag ng ating Panginoon, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus na kanyang inihandog sa ikatutubos ng ating pong kasalanan, sa pagpapatawad niya sa atin at sa katapatan ng kanyang pagmamahal. Nais niya na tayo hindi mapahamak, kundi tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang larawan ng ating Panginoon Hesus na ngayon ay naghahayag ng pag-anyaya niya sa atin na tayo dumulog sa banal na hapunang ito at ang paghahanda rin sa hangganan ng ating buhay na tayo'y magpatuloy sa paglilingkod sa ating pananampalataya at sa paghahayag ng kanyang pag-ibig at ng kanyang pagpapatawad. So mga kapatid, tayo dudulog at tayo po'y manalangin. O aming Panginoon, ipinagkaloob niyo muli sa amin, o aming Diyos, ang ganitong sandali na maisagawa po namin ang pag-alaala sa iyong huling banal na hapunan, na sa pamamagitan ng aming pagdiriwang din ngayon, ay maalaala namin ang iyong pagmamahal. Maalala namin ang iyong pangako, ang buhay na walang hanggan, na tatamuhin ng iyong mga anak matapos ang aming buhay sa daigdig na ito. Ito din ay hapag at pagkain aming Panginoon doon sa iyong kaharian, na sa pamagitan nito aming Panginoon ay pinalalasap na ninyo sa amin ang hapag at ang pagkain namin ng salo-salo sa iyong kaharian, sa iyong kalangitan. Hinihingi namin, O Diyos, na maging makapangyarihan sa aming buhay ang osya at ang saro, ang larawan ng iyong pagpapakasakit, ang iyong paghahandog, ang iyong pagpapatawad, at ang iyong pagmamahal sa amin. Narito po aming Diyos, ang osya at ang saro, ang iyong katawan at dugo, na amin pong itinataas, na inyong ipagkakaloob ang iyong bendisyon sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu na siyang nagbubuklod sa amin ngayon sa pagsasama namin sa gawaing ito ng iyong banal na hapunan. Sa pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus, nung gabing siya'y pinagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin." Tanggapin natin ang mga simbolong ito ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan ni Jesus ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Mga kapatid, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagdulog natin sa hapag sa pamagitan ng pagdudulot ng ating mga presbitero, ng ating iglesia.
Nanya ko po ang lahat na tumayo. Taawitin po natin ang Lord's Prayer. Tayo po'y magkapit-kapit ng kamay. Damhin natin po ang presensya ng bawat isa sa ating pagtitipon, sa banal na Espiritu na kasama po natin. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Manalangin po ulit tayo. Panginoon naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kaloob na buhay, ang iyong katawan at dugo na ibinigay niyo doon sa Kalbaryo, ang siyang naghugas at nagpatawad sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Gayon din, aming Panginoon, ang hinihiling namin na kami inyong turuan, na kami patuloy magpatawad at magmahal sa aming mga kapatid, sa aming kapwa. Inihahandog din po namin sa inyo ang aming gawain ngayon bilang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Dadako na po tayo sa ating paghahandog. Hindi pa po natin ibibigay yung nasa sa envelope. Ito po yung regular na paghahandog po natin. Yung pong nasa envelope, mamaya nating gaganapin para sa ating pagdiriwang ng Memorial Sunday. Ang ihandog niyo sa Diyos ay ang inyong pasasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Tayo po ay taos-pusong magsipaghandog. Ang ama'y papurihan, Anak Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sanlangitan. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa buhay, sa kalakasan ng katawan, sa biyaya, sa pagpapala na patuloy niyo pong pinagkakaloob sa amin. Panginoon, narito po sa inyong harapan ang aming mga handog na dala-dala ng aming Board of Deacons. Panginoon, humihiling kami sa inyo ng inyong pagpapala, Panginoon, ng inyong bendisyon, Panginoon, sa mga love offering namin ito para po, Panginoon, pandagdag sa mga pangangailangan ng aming iglesia. Lord, batid niyo po, Panginoon. Lord, batid niyo po ang malaki pa naming pangailangan sa pinansyal na pangailangan ng aming iglesia, lalangit, Panginoon, sa aming pagpapagawa ng Hope Christian School. Panginoon, ngayon pong buwan ng Stewardship Month, nawa po ay lalo naming maisagawa ang pagiging mabuting katiwala po ninyo sa mga pinansyal na pinagkakaloob niyo sa amin. Lord, nawa po ay maging mabuti kaming daluyan. Nawa po, Panginoon, wag naming stop sa amin para lang sa aming pansariling
kapakanan para sa pangailangan ng aming pamilya, kundi lalo ng higit na matanim sa aming puso't isipan ang pagtulong sa aming iglesia, lalong higit Panginoon, sa ginawa at kakulangan pa sa pagpapagawa sa aming building ng Hope Christian School. Panginoon, ang pagpapala po ninyo sa bawat isa sa aming member ng Batangas City UCCP, sa aming mga member na nasa ibayong dagat, gayon din sa aming mga kapatid na hindi na namin nakakasama sa aming pagsamba sa iglesyang ito. Katukin niyo po ang bawat puso at isipan namin para po kami sama-samang tumugon, para po maabot namin ang budget na amin pong binudget ngayong 2015. Hindi lamang po sa pangailangan ng Batangas City UCCP, kundi sa kabuuan ng United Church of Christ in the Philippines at gayon din ng aming Batangas Associate Conference. Lord, maraming salamat sapagkat kayo ang aming good provider. Patuloy po ang aming pasasalamat sapagkat hindi kami nagkukulang sa lahat ng aming pangailangan. By faith, alam namin na kami ay inyong patuloy na pasasaganain upang maging mabuting daluyan sa pagtulong at pagmamahal na nais niyo ipagkaloob sa aming kapwa-tao, lalagit sa aming iglesia. Maraming pong salamat sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Ngayon naman po ay gagawin natin ang memorial offering natin. Bali, ito po munang column na to. Ito po ay magiging dalawang hanay para po mas mabilis at maging maayos. So, yung pong ating mga offering, ito pong nasa envelope, ilalagay po natin doon sa basket. Then, kukuha po ng kandila doon, sisindihan, at ilalagay po doon sa kulay green. Doon lang po sa may kulay green. Dahil ito po ay styro. So, doon po sa kulay green. Ito pong envelope na to, ilalagay natin sa basket. Pagkalagay, kukuha po ng kandila, sisindihan, saka po natin ilalagay sa kulay green na nasa floor. Para po to sa ating memorial offering. Lately I've been winning battles left and right, but he